Good day mga kaparmlat. So ayan, update po dun sa vlog natin, at mga kaparmlat, bali ito po yung 1 hectare parmlat na along the road. So ang frontage po nito is 100 meters, 80 to 100 meters po ang frontage sa kalsada. Although may portion na off-road papunta sa property, and ang good thing doon is sinecemented na po So pasok naman po ang 4 wheels from National Highway kahit bios mga kaparmlat So I think mga 20 o 15% na lang po yung rough road niya So all cemented naman na po yan papunta sa property So bali dun po magbumula yung property mula dito mga kaparmlat pala sa may street light na yan. So babaybayan dito, right side po yung property. So mga estimate po natin sa 80 to 100 meters yung frontage niya. Ayan, so bali almost 80% po platted yung property niya. Medyo matataas lang dito yung damo Medyo mataas lang po yung property sa kalsada. Mataas lang yung level niya. And ang good thing doon, medyo platted naman po yan. And then overlooking po dun sa part na yun, na best gumawa ng bahay ng rest house. So ayan, medyo madumi lang po yung property. Kaya the reason why binibenta ng seller hindi na po maasikaso mga kaparmlat So yon, bali along the road po ito. Ang good thing dyan, pagbaba mo ng sasakyan property ng mga kaparmlat So 4 to 5 kilometer lang po ito from National Highway, and then sa town proper po it's almost 15 to 20 minutes distance to town proper. Ayan, may puno din po ito ng santol, and then sa loob may santol din po, and may sapa po itong mga kaparmlat. Kaya kung gusto mag livestock so best din po ito. Pwede tayo mag-alaga ng hayop, baka, kambing, sa baboy, at least mga 30 to 50 heads po if 100 heads pataas, so need na po natin ng zoning permit. Sa kuryente, ayan lang po ang poste ng kuryente kasi barangay road po ito. May poste siya ng kuryente, and then may street light na rin po sa property. And papasukin po natin yung loob niya. So yung mga kaparmlat, aside sa farming, good din po ito for investment kasi Barangay Tabason mga kaparmlat ay isa po sa dadaanan ng New Manila Bicol Expressway So hindi naman po masisentro yung property. Ayan, so napakagandang investment din po nito kasi alam naman natin yearly tumataas ang value ng property, lalo na if nagkakaroon ng development sa lugar So ang good thing diyan, expressway po yung dine-develop ngayon. Kaya possible if ma-develop yan, magtaas po yung price ng property. So ano yan, boss? Abot dito. Tapos ka na? Ayan, so may puno din po ito mga kaparmlat. Namumunga na yung santol niya. Ayan, so pag tripping nyo, hinog na yan. Pwede tayong manguha. Ayan, so marami po itong puno ng santol. Tripping nyo, hinog. Ano kung di pa hinog? Ha? Ano lang yun, pang tie up. Pang hyping lang yun, boss. Ayan. So ito mga kaparmlat yung creek niya. Yan, kung gusto mag fish pan, pwede po nating develop yan. Ayan, So, hindi po yan nakakatihan ng tubig mga kaparmlat. Kasi, yung first upload ko po, nag-tripping ako dito is El Nino, kumbaga tag-init. Ayan, so, bali hindi po siya naubusan ng tubig, Ayan, matubig pa rin. Medyo malabo lang yung tubig kasi, inaanoan po dito ng kalabaw, tinutubugan siya ng kalabaw mga kaparmlat. Pero, if naging private property yan, so pwede naman po natin bakuran yan para hindi na nilalagyan ng kalabaw mga kaparmlat. So pwede natin itong i-develop na fish pan. Mini fish pan lang naman mga kaparmlat kung mahilig ka lang Ayan, so medyo madamo lang po talaga yung property, pero konting linis lang yan mga kaparmlat. Mabilis lang po linisin yan. And so maglilinis, wala bang problema. May mga contact naman po tayo na pwede maglinis ng property Ayan, balinyugan po ito. Yun, kung mahilig ka mag-farming mga kaparmlat, pwede natin yan taniman. At kung mahilig ka magtanim, pwede natin taniman ng fruit bearing trees, kakao, santol, lansones, rambutan. Marami po tayong pwedeng gawin sa property crafted po, pwede nating tanim para at least 2 to 3 years mga kaparmlat namumunga na po. Ayun, medyo hinog na yung nasa taas niya, madilaw na. Ayan, tudasik po ito mamunga. Santol. Yan, best po ito for retirement plan, at the same time investment na rin. Retirement plan kasi pagbaba mo ng property ay kalsada na. So tayo naman po ay patanda, so pahina, hindi naman palakas kaya much better po pag bibili kayo ng property tabing kalsada para accessible puntahan mga kaparmlat.
So need natin kumuha na right of way, maglakad ng mahaba kasi tabing kalsada po yung property, ano. Ayan. Sir Jeff kasama natin. May pathway ba dyan, boss? Yan. So yun, santol pa rin mga ka-farmland, yung part na yun. Yan. Sa kapitbahay, hindi po liblib yung lugar kasi left and right po ng property, yung boundaries niya, may bahay, ano. So may kapitbahay na rin tayo. So sa source ng sa internet mga ka-farmland, globe ang malakas, may nantok and text. And then may wifi naman na po sa lugar. Ayan. May piso wifi po doon. So yun yung hinuhulugan, ano. Bali, ito po, may source na po ng internet. Ayan, so may wifi na po sa lugar, kaya pwede tayo magpakabit, ano. Ayan. So ayan, babaybayin po natin yung frontage nya. Pataas. Ayan. Motorin na natin. Nasa kanya pala yung susi. Ayan. So baybay na lang po natin ano yung frontage nya mga ka-farmland. So mula doon sa may street light kanina, estimate po natin is 80 to 100 meters po ano yung frontage sa kalsada. Ayan, mahaba po yan. Yan yung source ng kuryente niya. Ayan. So ito po yung part na pwede natin tayo ng bahay. Kasi pag nandiyan ka sa part na yan, overlooking po yun mga ka-farmland at napakaganda ng view. Ayan. So bali right side lang po yung property natin, ano. So may tangke din po dito ng tubig para sa barangay, kaya sa source ng tubig. So meron po, pwede tayong kumunik yan sa tangke ng barangay, ano, para at least libre na yung tubig. Hindi natin bibilhin. Ha? So po yung bahay na yan. Wala yung nakatira. Oo, dating bahay nung may-ari. Ayan, so yun po yung dating bahay ni seller na pwede nating tayuan din ng bahay, ano, kasi napakaganda po ng ambience pag dito ka nakapwesto. Kasi pag nagbahay ka dun mga ka-farmland, ito po yung view mo sa umaga, overlooking, ano. So napakaganda po nito. Ayan, nakaka-relax. Ayan po yung sinasabi ko, medyo mataas yung level ng lupa niya sa kalsada. So good thing naman yun mga ka-farmland, na mas mataas yung level ng property. So sa baha, hindi naman po problema, ano, kasi mataas yung area niya. Ayan. So overlooking. And may pala rin din po siyang puno ng mahogany. And mga ka-farmland, bali ito po yung tangke ng patubig para sa barangay. Yan. So yung isa po ay sa loob ng property nakalagay, ano. Kaya pwede tayong kumunik dyan. Ayan. Yan. So dalawa pa ito. And bali yun yung tangke ng barangay mga ka-farmland. And then dito po mag-start yung property sa Madligakaw na yan. And then mula po dun sa street light, estimate natin so almost 80 to 100 meters po ano yung frontage niya. Yan. So pasukin natin yung bahay. So may bahay dito mga ka-farmland pero wala na pong nakatira. Ayan. So inabando na ng may-ari, ano. Ayan. Bali ito po yung tangke ng barangay na pwede tayong kumunik, ano. Kaya may source po ng tubig. Sa kuryente mayroon din. Ayan. So medyo nakakatakot lang. Ba may ahas. Ayan, so napakaganda po ng view dito mga ka-farmland. Di lang natin ma-view kasi natatabunan ito, ano. So may kontador na rin po sa property, ano. Ayan, sa kuryente ito lang. Kaya no worries po. So nung nakaraan mga ka-farmland, kitang kita yung harap dito, kita yung ambience nya. So sa ngayon medyo mataas na po yung damo, kaya hindi natin makita. Ayan. Mabilis lang naman pong linisin ito, if ever. Ayan. Yun, so ito po yung view mga ka-farmland. Pag nandun ka sa property, mas maganda pa yan pag nandito ka sa taas, ano. Bali, kitang-kita mo talaga yung view niya, mga ka-farmland. Ayan. So yun mga ka-farmland, kung interested ka, at kung for retirement plan ang hanap mo, at the same time, investment na rin. So tamang-tama po ito, ano. So retirement plan kasi accessible puntahan.
And then investment mga ka-farmlat, kasi isa po yung barangay Tabason sa tatamaan ng New Manila Bicol Expressway. Kaya possible soon magtaas po ang value ng property dito, kaya good investment po itong part na to. And kung interested ka mga ka-farmlat, message lang po ako sa Viber, WhatsApp, sasagot naman po tayo.